Imagine habang karamihan sa crypto world naghahanap ng next coin na babalik. Sinabi naman ng isang kilalang investor na karamihan sa tokens hindi na raw makaka-recover at habang maraming tao nakafocus sa charts at hype, siya tumataya sa lupa, kuryente, permits at data centers. Hindi ito yung usual na crypto story na naririnig mo araw-araw, pero ito yung klase ng shift na madalas nauuna ang malalaking pera bago pa mapansin ng retail. In this video, pag-usapan natin kung bakit si Kevin O'Leary ay tumataya sa infrastructure imbes na sa mga tokens. Bakit ang BlackRock mismong nagsasabi na crypto at tokenization ang magiging themes driving markets ngayong 2026 at bakit ang Binance gusto ulit ibalik ang tokenized equities kahit dati na itong na-halt dahil sa regulators. At kung interesado ka sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin kay Kevin O'Leary. Kilala siya bilang Shark Tank investor, business mogul, at matagal na ring may exposure sa crypto. Pero ang pinaka-interesting ngayon, hindi na siya yung typical na buy tokens and pray. Ang bet niya, infrastructure. Ang claim niya, simple lang pero mabigat. Ang future ng crypto at AI ay hindi nakasandal sa dami ng coins, kundi sa mga kailangan para gumana ang buong ecosystem. Data centers, power, land, at permits. Kumbaga, kung token ang parang app, ang infrastructure, ang parang kuryente at internet na kailangan para gumana ang lahat. Ayon sa interview, si O'Leary ngayon daw ay may control na sa 26,000 acre of land across multiple regions. Kalahati raw nito 13,000 acre nasa Alberta, Canada na previously disclosed na. Yung isa pang 13,000 acre nasa mga undisclosed location at currently dumadaan sa permitting. Pag narinig mo ang acre, baka isipin mo sobrang layo nito sa crypto. Pero dito papasok yung point niya. Kung gusto mong magtayo ng data centers o Bitcoin mining facility, hindi ka pwedeng magsimula kung wala kang land at power. Parehong mining at data centers energy intensive, meaning kuryente at lupa ang pinakaunang bottleneck. Kaya sa isip niya ang pinaka-strategic na position ay yung may hawak ng land at power access, hindi yung nagbebenta lang ng token narratives. At ito yung mas malinaw na strategy niya. Hindi daw niya trabaho magtayo ng data centers. Ang trabaho niya lang ay gawin ang sites na shovel ready, ibig sabihin kompleto ang permits, ready ang utilities at walang sagabal para kapag pumasok ang company, tuloy-tuloy na ang construction. Parang real estate developer mindset. Bago ka magtayo ng building, kailangan mo ng zoning, approvals, tubig, kuryente, fiber, at iba pang requirements. Ganon din dito, pero ang target client mo ay Bitcoin miners sa short term at hyperscalers o government data centers sa long term. Sabi pa, yung site na inaayos nila ay with full utilities in mind, kasama ang power, water, fiber, at air rights. Once ready, ililist daw niya sa company na siya na ang magtatayo. Kumikita siya sa pagiging land and power provider, hindi sa pagiging builder. Dito siya nag-drop ng isang wake-up call na statement kasi sa tingin niya about half ng mga data centers na nag-announce last 3 years will never get built. Bakit? Kasi marami raw nag-land grab without understanding kung ano talaga ang kailangan. Meaning maraming press release, maraming announcement, maraming projection, pero pagdating sa permits at power contract, hindi pala kayang i-execute. Kung totoo man ang estimate niya o hindi, ang lesson dito ay malinaw, hindi lahat ng announced project ay nagiging reality. At yung may control sa land at power ang madalas nananalo kasi sila ang nagbibigay ng pinaka-scarce resource. Tapos ito yung pinaka-interesting detail kung bakit niya sinasabing infrastructure matters more than tokens. Sinabi niya na ang power contract sa ilang locations, lalo na yung mga sub 6 cent per kilowatt hour pricing, mas valuable pa raw kesa Bitcoin itself. Imagine sa mining at compute, kung mataas ang electricity cost, mahina ang margins. Kung mababa ang electricity cost, lumalakas ang economic. Kaya sa kanya, yung cheap and secure power ay parang prime beachfront property sa old real estate game. Scarcity plus demand equals value. Pero syempre hindi niya tinatago na crypto investor pa rin siya. Sinabi niya na over 19% ng kanyang portfolio ay nasa crypto-related investment kasama ang digital asset, infrastructures at land. At binanggit niya rin ang investment niya sa isang power infrastructure player na may data centers sa Norway, Finland at North Dakota na gumagamit ng facilities for Bitcoin mining at high-performance computing. Dito natin makikita yung overlap. Kung AI ang future, kailangan ng compute. Kung compute ang kailangan ng data centers. Kung data centers ang kailangan ng power at land. At kung power at land ang bottleneck, doon ka dapat nakaposisyon. Ngayon, punta tayo sa pinaka-controversial niyang take tungkol sa tokens. Sabi niya, institutional capital yung totoong pera na gumagalaw ng markets. Dalawa lang daw ang talagang pinapansin, Bitcoin at Ethereum. Sa pananaw niya, kahit may crypto ETF na nagdadala ng
retail capital, maliit pa raw ito sa mata ng institusyon. At para ipakita kung gaano siya ka-blunt, sinabi niya na kung gusto mo raw makuha ang halos buong volatility ng crypto market since inception, dalawang position lang ang kailangan, Bitcoin at Ethereum. At yung karamihan sa smaller coins ay na-stock down sa 60 to 90% and they're never coming back. Harsh pakinggan, pero ang message niya ay ganito, hindi lahat ng projects may tunay na path pabalik, lalo na kung walang liquidity, adoption at regulatory clarity. At binabackupan ito ng report na halos 80% ng estimated $3.2 trillion market value ng crypto ay tied up sa foundational blockchains like Bitcoin and Ethereum. Meaning, kahit maraming bagong projects, concentrated pa rin ang value sa top networks. Kaya ang conclusion ni O'Leary, kung institutional ang pinag-uusapan, they want depth, liquidity at clarity. Kaya top 2 ang natural na focus. Pero hindi lang siya basta lang babara. Sinabi niya kung ano ang tingin niyang susi para lumawak ang institutional allocations beyond just Bitcoin and Ether. Regulation. Sa kanya, regulation is everything. Binabantayan niya yung crypto market structure bill sa US Senate at doon siya na ines sa clause na nagbaba ng yield sa stablecoin accounts. Para sa kanya, unlevel playing field ito dahil advantage daw sa traditional banks. Hanggat hindi pinapayagan ng stablecoin users ay maka-offer ng yield o reward sa account holders, mahihirapang umusad ang act. Bakit big deal ang stablecoin yield? Kasi malaking business yan. Maraming crypto companies at exchange gusto mag-offer ng rewards dahil may revenue. Like for example, sa binanggit na Coinbase earned $355 million sa revenue from stablecoin yield offering sa third quarter ng 2025 alone. Kaya natural, lalaban sila para hindi ito maban. Pero sa kabilang side, banks nag-aalala sa deposit flight kasi kung stablecoins can pay higher yield, pwedeng umalis ang deposits mula sa traditional accounts, kaya nagbabanggaan sila. At dito sinabi ni O'Leary na kapag naayos ang bill, naniniwala siyang magbubukas ito ng pinto para sa massive institutional allocation into Bitcoin. Sa kanya, the real pump catalyst is not a meme narrative, kundi regulatory unlock. Now, pakinggan naman natin ang BlackRock. Ang BlackRock, ang pinakamalaking asset manager sa mundo, highlighted cryptocurrency at tokenized asset bilang important themes sa 2026 outlook nila. Kahit maikli lang ang mention, ibang bigat kapag firm na may over $10 trillion under management ang naglalagay ng crypto sa listahan ng themes driving markets. Blockchain is being positioned less as a speculative play and more as a tool for modernizing access to traditional asset classes. Hindi lang ito casino, may infrastructure use case talaga. Binanggit nila si Bitcoin, Ethereum at stablecoin. At kahit hindi nila tinutukan ng price volatility, ang signal ng report ay malinaw. Part na ito ng bigger set of mega force na nag-shape ng markets kasama ang AI at energy infrastructure. And that matters kasi kapag ganitong klase ng firm ang nagsabi na may role ang tokenization, ibig sabihin may roadmap na gusto nilang puntahan. Sinabi rin ng BlackRock na ang iShares Bitcoin Trust, yung spot Bitcoin ETF nila na nag-debut noong January 2024 ay singled out bilang fastest growing exchange traded product in history. At ang net assets nito ngayon ay umaabot na ng more than $70 billion. Sa madaling salita, may malaking demand para sa regulated Bitcoin exposure. Hindi na ito purely crypto native crowd. Maraming traditional investors gusto ng exposure pero gusto nila sa vehicle na pamilyar, compliant at madaling i-hold sa portfolio. Tapos sa tokenization, sinabi rin na ang representation ng real world assets like real estate at equities in digital format ay gaining traction. At sabi nga, stablecoins are an early example of tokenized assets. Kasi stablecoin is basically tokenized cash. Cash on blockchain rails. Ang point nila, habang tumataas ang tokenization, lalawak ang opportunity na mag-access ng assets beyond cash and US treasuries via blockchain. At interestingly, binanggit pa nilang Ethereum blockchain as a potential beneficiary of tokenization growth dahil widely used ito for decentralized apps at token infrastructure. It means sa kanilang view may future kung saan ang blockchain networks ay magiging rails ng modern finance, hindi lang playground ng speculators. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Binance na exploring sila ulit ng plans para ibalik ang tokenized equities 5 years after initial push. Kung maaalala natin, nag-offer sila nito noong 2021, tokenized version ng stock tulad ng Tesla, tapos nag-expand sa Coinbase at iba pang tech at crypto companies. Kabilang ang MicroStrategy, Apple at Microsoft. Pero natigil ito dahil sa regulatory scrutiny, lalo na sa Germany at sa UK, at noong July 2021, nag-cease support sila. Ngayon, bakit bumabalik ang idea?
For them, natural next step ito para i-bridge ang traditional finance at crypto, expand user choices habang maintaining high regulatory standards. Binanggit din nila na since last year, started supporting tokenized real-world assets at recently launched the first regulated TradeFi perpetual contracts settled in stablecoin, meaning hindi na sila bumabalik sa old style na bahala na. Gusto nila ng regulated pathway. Pero ito ang twist. Tokenized equities ay sobrang sensitive sa regulation. Sa US, may market structure bill na pinag-uusapan ng Senate committees at dahil sa debate sa stablecoin rewards, conflict of interest at DeFi provisions, nagkakaroon ng stalls at postponements. May statement pa na kung mapipirmahan as written, pwede itong maging de facto ban o tokenized equities. Kaya ang tokenized equity story ay hindi lang product feature, political at legal battleground siya. At kung ano man ang final shape ng market structure law, malaking epekto nito kung saan pwedeng mag-operate ang tokenized stock product at paano sila i-offer legally. So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.